Magandang araw sa inyo mga boss. MC Rock. Hunting season naman yung yung pag-usapan natin. MC Rock. Pag ganitong alam ko excited din kayo na sa panahon na to. Tungkol sa hunting nga pala, yung example, yung kurag o yung mga naninilo ng ng bayakan, isang uri din siya ng paghahunting at tinihintay nila yung tamang panahon. Hinihintay nila mamunga tong example, hinihintay nila mamunga tong puno ng bulak, tapos yun nga sa gabi doon sila mananaklit nung manlalambat nung bayakan o paniki. So yun yung panahon, yun yung season na tinatawag. At minsan lang yung time na yun sa loob ng isang taon o sa 2 beses, gano'n. Kagaya din ng mga mga ibon na yan, maghihintay ka ng kung gusto mong umani na maganda, hintay mo yung tamang panahon. At hindi naman lagi din yun, minsan lang din sa kaya nga ito, tuwing anihan lang tayo nakakalakad. At yun yung panahon din. So kaya may nagtanong bakit daw hindi gayahin sa atin yung sa ibang bansa na may hunting season. Sa halip na ipagbawal daw, bigyan tayo ng panahon din para sa hunting. Payag din ako dyan, mga kapwa ko erganero. Magiging legal yung hunting, babantayan din pa natin yung bilang yung mga ibon, at papabor sa lahat, kumbaga. Lalo na nga kung gagawin kuwari itong mga tinatawag nating mga nagiging peste. Ibig sabihin, kailangan natin ng lisensya at kailangan din natin ng tag para yun nga, para sa bilang para hindi rin mapasobra yung i-harvest natin, kakaroon ng tag. At yun yung parang permit natin kung ilan at yung hahantingin, kagaya nga sa ibang bansa. Sa gayong paraan, may educate din yung mga mga hunters, kung yun nga, sa mga klase at kasarian ng bawat i-hunting natin, kung ano yung magiging legal at hindi. O di ba, maganda, kaso wala pa sigurong budget yung gobyerno natin para dyan, at sino ba tayo para mag-utos sa kanila. Pero sa kabilang banda, sa kabilang kamay, kahit na bawal sa batas o wala tayong legal na hunting season, maluwag pa rin yung gobyerno, mabait pa rin sila. Dahil nga wala kang makikitang taga-DNR na nag-iikot-ikot sa mga bukid o bundok para bawalan ka o para sitahin. Wag ka lang masitsempuhan. Sabi nga isang natin, isa sa nag-comment sa dating video natin, bata pa lang siya, tirador pa lang yung gamit niya, at ngayon nasa 55 years old daw siya, nag-hunting pa rin. O di ba maluwag, malaya tayo. May mga erganero rin kasi na na enthusiast sa bagay na to. Kaya yun, minsan pag nakakadinig sila ng hindi maganda, nagre-react sila at nagagalit. Pero hindi naman sila nagagalit dahil naiinggit sa ginagawa natin. Kasi gawa nga sa istorya na rin, medyo masakit yung pananalitang to, pero may mga nagkaroon o meron nagkaroon sa history na ergan na bobo. Oo, masakit yung word na yun, pero biruin mo itong Philippine Eagle. Alam naman siguro, hindi ka naman siguro nakatira sa ilalim ng bato para hindi mo malaman na yung Philippine Eagle national bird natin, endangered species na, dahil nga halos nasa 500 na lang yata yung bilang ng mga yan, kaya protected species din siya. Tapos babarilin mo gamit yung airgun, tapos ipopost mo sa social media. True story mga sir. Tapos isa naman sa NLEX yata nag-target, ito lang, taon yata na ito yun, nag-target yata doon sa NLEX, may tinamang motorista.
Kaya yun, hindi may iwasan na ibang erganero na yun, mga enthusiast nga na hindi mag-react sa bagay na to. Sa opinion ko, hindi applicable sa atin yung buntot mo, hila mo, sungay mo, sunong mo. Kasi nga, kahit na gun hunter ka o ano ka, shooter o blinker, gano'n, kahit taga saan ka pa man, Luzon, Visayas, Mindanao, nasa iisang bangka tayo. At baka ngayon malaya tayo, bukas makalawa hindi na, kasi nga kung dadami itong mga issue na ganito, pati buong community madadamay. May sense naman. Pero karamihan naman sa ating mga erganero, mga responsable naman. Ayun, tsaka alam naman natin yung marami sa atin, alam yung limitasyon. Hindi natin inaabuso yung kalayaan natin o pagiging maluwag ng gobyerno para na rin sa kapakanan ng buong komunidad natin dito sa Ergan. Kaya ayun, ingat tayo mga kapwa organero. Hanggang doon lang, paalam.